Sasagutin ko na rin. Narinig ko, sinabi ni Congressman Bongalo na forthwith daw, ibig sabihin immediately. Ibabalik ko sa kanya. Section 3 ng Rules ng House on Impeachment. Nakalagay, anumang impeachment complaint dapat ihain sa SecGen ng House and should be immediately referred to the Speaker. Hindi sinabing forthwith. Sa mga nagmamadali, Alvin, ang payo ko na lang siguro ay mag-aral na lang muna siguro sila at galingan. Dahil kapag nagsimula ito, baka mamaya dun sila hihingi ng oras at kung ano-anong arte. Sa haba ng panahon, wala na silang dahilan na hindi maging handa pag nagsimula ang paglilitis. Rama, hindi napigilan ng veteranong mamamahayag ang kanyang galit matapos malaman at marinig din ang oral argument ng Supreme Court patungkol sa mga naisisiwalat na ebidensya na illegal di umanong ginawa ng ilang mga taong involved ang pagta-transfer ng pera mula sa PhilHealth. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. Hindi mong baguhin yun at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability yung makina na yon, merong malicious code. At pagdating ng eleksyon, yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time, bago mag-print ng election return, babaguhin nila yung resulta ng eleksyon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. March 1 na po. At ngayon ho ang gaganapin yung ano ba ito? Rally diyan sa pakukus. Ano meron? Abangan natin mamaya o bukas. Pero alam natin mamaya-maya live po ito Naka-live po ito alas 3 hanggang alas 10 ng gabi. Wow, maganda ho yan Pero samantala, ito ho, may mga bagong balita si Chikadora at si Robin Dahil kay BP Sara nagkasagutan si na Escudero at Rep Bongalon dahil purnada ang impeachment. Aba, ibang kwento naman ito. Pero mas maganda, alamin natin lahat ng detalye bakit sila nagkasagutan. Balita ito ni Robin at bistado ng Korte Suprema, Ted Pailon napikon na sa gobyerno, pera ng PhilHealth saan dinala. Yan ang title mamaya ng pangalawang slide. Kahit sambayan ng Pilipino, milyon-milyon tao ay nabubuwisit na ho. Nagtatanong na nga sila kung saan nga dinala itong pera. Bakit kailangan yung mangutang? Tapos sabi nyo ilalaan nyo sa programa, sa gobyerno, pero hindi pa nasisimulan. Ano na namang kwento ito? Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share. Samahan mo na subscribe, i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification lagi tayo nag-upload everyday. Ipasok na natin ano ba ang magandang balita at ano yung pangit na balita na dapat natin malaman. Nag-aaway-away na ang mga buwayang kongresista at Senate President Chis Escudero kahit atat na atat at pinagmamadali ng mga buwayang kongresistang ito si Senate President Chis Escudero na umpisahan agad ang impeachment trial ni Vice President Sara sa isang panayam ni Donis Vigonia kay Senate President Chis Escudero. Pinangaralan niya si Representative Bongalo na wala pang sesyon ang Senado. Paano makakapag-umpisa ng impeachment trial? Iginiit pa rito at isinampal kay Representative Bongalon na bakit kasi late na nilang i-final 2 oras bago mag-adjourn ang Senado. Ito pakilamero to kasama ka ba sa impeachment? Senador ka ba? Oo, Tonggalon. Bakit pakilamero ka masyado? Ano ba yung nire-representa mo? Ang sabi dito, ni Aling Martes, ikaw ay isang pakawala. Sabi rito Kaya wag ka masyado makikialam kung kailan nila gustong kung kailan gustong i-hearing yung impeachment na yan. Bakit
si Senador Chis Escudero pa ang babanatan mo. Ay, sige nga, mag-away kayong dalawa. Nang makita natin. Pakailamero ka, ayaw mo na intindihin yung mga constituent mo. At bigyan mo ng tulong. Nagmamadali kayo ma-impeach. Wala tayong pinapanigan dito pero masyado yung pakilamero tong galo na to eh. Tuloy. Kahit anong karapatan nila ng mga buwayang kongresista na madaliin ang Senado at ang buong detalye ng kanilang pag-aaway abangan sa buong video. Samantala, ang Malacanang nakiusap kay Vice President Sara na pairalin daw ang unity at huwag daw pwersahing magalit ang taong bayan sa Marcos administration. Pero wait, bakit nga ba galit ang taong bayan ngayon sa Marcos administration? Alam nyo na, tinatanong pa ba yan? Magmula sa ginto, pondo ng bayan, ito ng utang, pondo ng PhilHealth, GSIS, anak ng tipaklong. Tatanungin nyo pa bakit galit na galit? Bakit nangutang ka pa? Saan mo dadali ng pera? Sige, tuloy natin to. Kayo, survey tayo ha. Ang tanong natin, kayo ho ba ay matutuwa sa pinaggagawa na itong sino nakaupo ngayon? Maatim nyo ba talagang uubusin nila lahat? Meron nga dyan, kilala si Tambalulong. Nagsasalita. Binibigyan ng pahapyaw si Tatay Digong pati si Basti. Doon ka magpaliwanag sa Supreme Court. Para alam namin kung anong sasagot mo sa Supreme Court. Diyan ka nagngangaw sa social media. Ipaliwanag mo, di ba hinihingian kayo ng paliwanag? Ipaliwanag mo sa Supreme Court. Tuloy. Hindi ba't walang accountability? Walang transparency? Hindi alam ng taong bayan kung saan napupunta talaga ang pondo at kaban ng bayan. Walang mangyayaring unity kung walang transparency and accountability. Clear po ba? Who signed the worst and most corrupt budget in history? Sino-sino ang naglimas ng pera para sa kalusugan ng taong bayan para mapunduhan ang kanilang mga pet projects? Sino ang nagbigay at pumirma ng zero budget and significantly reduced sa mga big-ticket infrastructure foreign assisted projects ng DPWH at Department of Transportation, nilipat sa unprogrammed appropriations, not priority, at kinuha ang pondo ng PhilHealth para pondohan ito. Ang unity ng administrasyon at ng 19th Congress, authored with the Cousins, ay isang masamang bangungot na araw-araw nang bibigay bighati sa mga Pilipino. A nightmare, a reality. Ang turo ni President Duterte sa amin was to criticize him, his administration at that time, and even his children kung may nakikitang mali. Ang gusto nyo pala, we unite and cheer for BBM and Martin na ang pondo ng bayan ay walang pakundangang tayin. Ang labo mga clear at narito na mga kasweet, ang bangayan ni Senate President Chis Escudero at Representative Gil Bongalon patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ito ay malinaw na sila ngayon ay nagsisisihan kung bakit hindi maumpi-umpisahan ang impeachment trial ni Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. So, of course, the delay is unacceptable kasi ang paniniwala ko dyan, Alvin at Doris, justice delayed is justice denied. Remember, February 5 po namin na i-transmit yung articles of impeachment. Saan ka nakakita na yung trial ay magsisimula several months after? So dapat yung action ng ating Senado bilang sila po under the Constitution ang may kapangyarihan na magbigay ng desisyon dapat po gawin naman agaran. Malinaw naman po yung sinasabi ng Constitution, which is the issue is the Senate shall start the trial forthwith. So ibig sabihin po kasi noon, quickly without delay. At doon sa sinasabi ni Congressman Bongalo na gusto nila mas maaga, gawa nila ng parang maamiyandahan nila yung saligang batas dahil nakalagay doon. Makakapagsimula lamang kami kapag kami sesyon ang Senado.
Pahiya ang bungalngol. Ano? Kasi ikaw, pakalamero kang bata ka. Oo, kabago-bago mo po lang sa industriya ng mga ganyang, ganyang, anong tawag dito, pang nanunungkulan, gusto mong umapila. Akala mo mananalo ka pa? Ang tanong, taga Bicol ba ito? Taga Bicol. Mananalo pa ba yan? Masyadong pakialamero. Gusto nang mamuno. Gusto nang maging leader. Gusto na hawakan pati Senado. Di nasupalpal ka ni Escudero. Ano ka ngayon? Pero hindi natin kinakampihan ito, ha? Liliwanagin natin. Dito lang kasi sa pakialamero na to. Kita mo? Ano nangyari? Pahiya. Wala pong sesyon ng Senado. Bakit ba naman kasi final nila 2 oras bago kami mag-adjourn? At sasagutin ko na rin. Narinig ko, sinabi ni Congressman Bongalo na forthwith daw, ibig sabihin immediately. Ibabalik ko sa kanya. Section 3 ng Rules ng House on Impeachment. Nakalagay, anumang impeachment complaint dapat ihain sa SecGen ng House and should be immediately referred to the Speaker. Hindi sinabing forthwith sa rules nila. Sabi ng rules nila, immediately talaga. 2.5 buwan, di nila ni-refer. Magkatabi lang naman yung opisina ng Speaker at ng SecGen. Pangalawa, hanggang ngayon, magta-3 buwan na, hindi pa rin nila nire-refer. Sa katunayan, in-archive na nila yung band definition nila ng immediately sa kamera nila. Tapos sa amin, iba ang gusto nilang definition ng forthwith. Medyo hindi yata consistent yon. At tila wala silang moral basis na hingin sa amin yun ngayon. Doon sa mga nagmamadali, sa totoo lang, kapag mamadali nila, baka mas lalong tumagal ito. Yan. Dahil kung hindi magiging patas, parehas, at parang masyado nating iniiba yung schedule at yung rules dahil lamang dito kay VP Sara, baka mas may rason siyang umakyat at questionin ang proseso. At isa pa, sa mga nagmamadali, Alvin, ang payo ko na lang siguro ay mag-aral na lang muna siguro sila at galingan. Dahil kapag nagsimula ito, baka mamaya doon sila hihingi ng oras at kung ano-anong arte. Sa haba ng panahon, wala na silang dahilan na hindi maging handa pag nagsimula ang paglilitis. Ayun. Mag-aral ka muna at galingan. Bungalngol. Ano pa sasabihin mo? Napahiya ka na. Kabago-bago mo pa lang eh. Yan ba utos ng boss mo? Eto, tignan natin ito. Matapos mabisto ng Korte Suprema, aba. Magandang slide ito, ha. Sino ngayon ang bida rito? Abangan natin. Kuya Ted, birahin mo ng birahin para madala. Mananagot kayo sa maraming tao. Tila hindi na nga raw makapaghantay ang taong bayan at nakisimpatsya na sa naging pahayag ng veteran broadcaster na si Ted Filon na siyang naglabas ng sama ng loob matapos tila gaguhin ng ilang mga nasa gobyerno ang pondo ng PhilHealth. Sa kanyang programa, hindi napigilan ng veteranong mamamahayag ang kanyang galit matapos malaman at marinig din ang oral argument ng Supreme Court patungkol sa mga naisisiwalat na ebidensya na illegal di umanong ginawa ng ilang mga taong involved ang pagta-transfer ng pera mula sa PhilHealth papunta sa Treasury Department. Damay dito ang Department of Finance Secretary na si Ralph Recto na tila kamakailan lamang pinagpaliwanag pa ng Senado kung bakit nagawa ng mga ito ang pagta-transfer ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth kahit alam raw nila simulat sa pool, lubog na sa utang o bangkarote na ang nasabing ahensya. Damay rin dito di umano si President Bongbong Marcos matapos ilaglak ng noong PhilHealth Chair na si Emmanuel Ledesma na ipinag-utos raw ito ng Pangulo ang pagta-transfer ng bilyong pisong pondo. Hindi na nakapagtimpi pa at deretsahan ng nagbabala
ang veteranong mamamahayag na si Ted Filon na hindi makakatakas ang mga taong nanggago sa mga maraming Pilipino patungkol sa pagkuha nila ng bilyong pisong pondo. Malinaw raw na nakikita ng Korte Suprema ang kamalian ng mga mambabatas maging ng ilang mga likong politiko sa pamahalaan ng kanilang samantalahin ang kanilang kapangyarihan. Panoorin ang diretsang pahayag ng veteran TV and radio broadcaster na si Ted Filon kung saan hindi nakapagpigil at naglabas ng kanyang hinanakit matapos mabulgar sa publiko ang ginagawang panggagago ng gobyerno sa maraming Pilipino nang kunin nila ang bilyong pisong excess fund ng PhilHealth para ilagay sa ilang mga infrastructure project, gayong tila matagal na raw pala itong may pondo at ipinangutang pa ng gobyerno. Former PhilHealth President na si Emmanuel Ledesma, tuluyang inilaglag ang Pangulo. Narito at panoorin ang full video. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. Nako. So like a good soldier, I am following them, Nako, kita nyo Ulitin natin, directive order, Pinangalanan niya kung sino nag-order, Harap-harapan, lantad-lantara na, mga kasama. Nilaglag na. Nilaglag at nahuli na kung sino talaga may pakala. Uubusin ng kaban, gagamitin ng kapangyarihan. Sa panahon ni Tatay Digong, wala hong ganyan. Ibang klase ang panunungkulan ni Tatay Digong. Galit si Tatay Digong sa Dorobo. Kabaligtaran naman ni Tatay Digong ang pumalit. Gusto ubusin kahit anong ahensya. Ate Merly, yung mga balita mo, ito nagkakatotoo na. Mukhang pagdating ng tamang panahon, may panibagong presidente na atang si Sibula. Pinasasagot na ng Supreme Court Diba? At may umamin na. Ebidensya ito, mga kasama. Umamin ho ang mama. Na directive order. Lantaran. Kikilabutan ka dahil talagang kahapon, mga kapatid, klarong-klaro po, ang malaking pagkakamaling ito, kahit na sino pa siguro iharap mo dito to defend this case, ay hindi mahihirapan. Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. Ang padalisin nyo ba? Saan? Sa National Road Maintenance? Di ba meron tayong road users tax? May pondo Mga kapatid, pag-uusapan natin to. Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Na ngayon nga, i-connect natin sa halalan. Yung mga nasa entabladong yan, sasayawan ka lang yan. Pag yan nahalal na naman, malamang kung ano sabihin sa kanilang boto sa mga gantong usapin, ganun pa rin sila. Kaya po kaya tayo nasisadlak sa gantong uri ng governance. Dahil ang pinakamalaking problema sa bayan na ito, mga kapatid, pinakamalaking problema, gobyerno mismo. Diba? Totoo naman, mga kasama. Ang lungsod, distrito, lalawigan. Mga probinsya, oo. Ganun po lahat So dito po sa issue ng PhilHealth na ito, di po ba? Tinanggalan mo ng government subsidy ang PhilHealth. Ito yung bagong kaso na isinampa. Pero itong pinag-usapan dito ay yung pong paglilipat ng sinasabing reserve fund. Iba ito, separate ito. May bagong petition din ngayon tungkol naman doon sa government subsidy. Ito po ang pinag-usapan dito ay sinasabing excess sobrang pondo. Kahapon po excess na hindi excess. Oo. Kahapon po na klaro na Diba? Kaya din hihingi tayo ng explainer mamaya dito para muli nating ipagdiinan na tayo po'y nabudol doon sa mga sinasabi ng PhilHealth na pinayagan naman ng ilang kongresista sa kanilang pagdinig at nagamit sila sa pagkukondisyon sa isipan ng iba na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Lumabas nga po ngayon sa hearing, di ba? Sa oral argument. Na ang PhilHealth po may negative
ang kanila pong pananalapi. Yung pong kanilang mga obligasyon na paparating, wala silang pera para doon. And then, ito nga po maganda kahapon bilang patikim mga kapatid sa naging oral argument na binanggit mo kanina, Chacha. Anong sinasabi po ng isa sa mga maestrado na tayo kaya pag humarap ka dyan, baby girl, sa ganyang uri ng oral argument, dapat preparado ka nga harap kasi yung justice hindi ito para mga kongresista o mga senador na widow-widow lang. Di ba? Na stock knowledge lang ang bit-bit. Binulgar lahat dito ni Manong. Ano ngayon ang mga balita na dapat niyong malaman? Sino ho yung tumatakbong pagka-vice mayor na nagkaroon na kinasuhan ng COMELEC dahil meron ho siyang nagbigay lang naman siya ng points, nagbigay lang naman siya ng tawag dito ng babala. Just in case lang. Nagalit ata yung taga-COMELEC. Aba, dinisqualified at kinasuhan. Bakit? Anong kaso ang dapat ikaso sa kanya? Dapat wala. Dapat nga sumang-ayon pa kayo kasi nagbigay lang si Manong ng kung sakali raw na na pwedeng mangyari ganito. Diyan sa mga machine na yan, ito panoorin nyo Prosecutor's Office ng COMELEC allegedly because of your post on social media, January 24, nag-demo daw kayo how to hack the ACMs of COMELEC. Anong reaction po ninyo? Well, ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng COMELEC. Ang point ko was, kapag connected sa internet yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung resulta ng election. Papaano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines, ang #1 na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa Green Hills, kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Ganon din ang pwede nilang gawin sa voting machine. Kahit na sinong tao na may physical access dyan sa voting machine at lumapit ka sa voting machine, pwede mong baguhin yun at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability, yung makina na yon, merong malicious code. At pagdating ng eleksyon, yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time, bago mag-print ng election return, babaguhin nila yung resulta ng eleksyon. Tinays ko ito as a concern dahil naiintindihan ko kung paano gumana ang mga ganitong bagay-bagay. At pinag-usapan ko ito para makagawa ng punto sa COMELEC na, hey COMELEC, may vulnerability sa ating voting machine, may vulnerability sa rules ninyo. Kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin dyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay, saka mo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Tama. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isasend sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko lang para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang, actually tumutulong ako sa COMELEC, so bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi niyo ba dun sa video ay ang proseso mismo how to hack the ACM and the system of COMELEC? Dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability is
bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nag-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano talaga siya gagawin in person. Line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. In principle, wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung firmware ng makina. Pero ang dinemonstrate ko is yung principle ng vulnerabilities ng computer systems, which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially, kapag may access ka sa makina, pwede mong bagiin yung source code. Kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor, yung source code na yon. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina, meron siyang specialized na connection sa makina, pwede niyang baguhin yung source code anytime between that audit and on election day. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Kung mangyari yun, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago mag-print ng election return para kahit may vulnerability yung code, hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score. Pero ang sabi ng COMELEC, una, yung machine is standalone machine and magtatransmit lang siya ng data after ng closure ng polling precinct at 7 p.m. That is true. Yun ang sabi ng rules. Paano kapag merong malicious code doon sa makina mismo at connected siya sa internet? Siyempre, yung mandaraya, yung hacker, siyempre gagawa siya out of procedures, hindi ba? Pero kapag connected sa internet at corrupted doon, pwede nang nag-uusap yung makina at saka hacker. Kahit na anong instruction, pwede niya nang i-shoot doon sa makina. Ay, nako, kahit ito sabihin na. mong dapat, yun ang dapat. Pero kapag compromise na yung source code, ibig sabihin, lahat ng hindi dapat, pwede nang mangyari. Which is yun yung dinemonstrate ko. Kahit ano pa ang ilagay mo dyan sa rules na yan, pero itong vulnerability na ito, hindi mo clinose, ito yung possible na pwedeng gawin. Dinemonstrate ko siya para maintindihan ng COMELEC yung kahinaan ng voting system at sana ma-correct nila. At simple lang siya i-correct. Attorney, how do you plan to address, to answer the complaint against you? Anti-cybercrime crime law ang isinampa pong reklamo sa inyo, and sabi ng COMELEC, magfa-file din sila ng disbarment case and then they will go to the PRC para ho sa inyong lisensya as CPA. Alright, no problem. Kailangan nating harapin yung mga ganyang mga challenges. Pero dito masusubok yung kalayaan natin bilang mga Pilipino. Ano ba ang gagawin ng gobyerno? Patatahimikin niya ba yung mga tao na nagsasabi ng mga gawain ng gobyerno para itama ang gobyerno? O papakinggan niya sila at itatama yung mga mali? O kaya naman patatahimikin niya tulad ng ginagawa ngayon? Ang suggestion ko sa COMELEC ay, hello COMELEC, freedom of speech ito. Bilang citizen ng Pilipinas, may karapatan akong magsalita at magkomento sa lahat ng transaksyon ng government. Tama. At ito lamang ay para itama yung mga kahinaan ng gobyerno, para maging tama. Dapat ang gawin ng COMELEC ay makinig sila at tignan nila sa sarili nila. Ito bibigyan ko lang kayo ng example. Ang Deloitte ho, isang malaking kumpanya in terms of audit, in terms of bankruptcy, sila ho yung mga ahensya na nagre-recover ng mga properties o asset. Halimbawa, isang kumpanya ay nalugi, sila ho yun. Magaling ho sila. Mga finance, mga auditor. So, sabi ni attorney, isa siyang IT, isa siyang abogado, marunong siya sa code. Pag marunong ka sa code, ibig sabihin, alam mo ang mga ginagawa ng mga hacker. May idea si attorney. Kaya nagbigay lang ho siya ng paliwanag o kanyang kasi malayang tayo gobyerno democratic country tayo. So nagbigay lang siya ng pahayag. Baka mamaya magkaroon ng ganito awareness para sa taong bayan. At awareness din sa COMELEC, kung talagang COMELEC, kung kayo ay alam nyo na, naku po, mahirap yan. Kailangan maging transparent kayo sa mga Pilipino. Yung kay kuya, kay attorney, naghayag lang naman siya ng kanyang opinion, bakit kakasuhan at pag ipapadisbar? Aba, ibang usapin na ata yan. Kaya, malinaw sa malinaw, yung nabanggit nga ni attorney, hindi naman pwede yun. Ganun lang, ipapadisbar. Sagutin nyo muna
Oo, gawin nyo muna yung sinabi ni Kuya, yung mga ganung bagay. Pwede naman i-correct eh. Oo. Accept niyo na lang. Oo nga, no. Hindi eh. Parang against pa kayo sa sinabi ni Kuya. Ikaw, tatanungin natin, taga-Comelec ko, ikaw, chairman, alam mo ba ito, mga ganyan, mga code na pwede nga, posible nga, at pwedeng gawin sa Pandaraya, lalo-lalo na, nasa, through internet yan, through online yan. Kagaya sabi ni Sir, attorney, pwedeng manipulahin ni hacker at yung, mag-usap si hacker at yung machine. Pwedeng mangyari. Bakit minasama? Ano meron? Yan ang tanong. Kaya lagi tayong mapagmatsyag. At eto na, isolid na natin. Siguro naman, wag naman dumating sa punto na talagang dadayain, mahirap po yung mga ganung bagay. At lagi nating tandaan, PDP line lang ang isulat nyo sa balota. Kahit siyam lang ho yan, PDP line. Wag na kayo magdagdag. Isolid na natin. Nang sa ganun naman, unang arangkada pa lang ng bilangan, nakaabante na tayo ng 50%. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya, ang hirap, ano? Pag may mga gobyerno talagang nasisilaw. Di ba? Pag nasisilaw ka na, saan? Alam nyo na kung magkano. Ang hatag, Magkano ba? Hindi umano ang hatag. Alamin natin yan sa mga susunod pa. Baka meron nga talaga. Kung anong mali at itama nila. Ngayon, ang hindi dapat nilang gawin ay patahimikin ang tao at abusuhin ang kanilang karapatan na magsalita laban sa ating gobyerno. Dahil fundamental right yan, freedom of speech. Nangyari na yan nung nakaraang mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Kaka-celebrate lang natin ng EDSA Revolution. Yung gobyerno na pinapatahimik ang tao na nagsasabi ng katotohanan sa huli ay hindi nananalo. Hindi magiging maganda ang itsura nito sa Comelec. Hindi magiging maganda ang itsura nito kay Commissioner Garcia. Dapat maging mature siya sa approach, pakinggan niya yung concern, and i-address niya yung concern mismo. Yung patahimikan yung tao. Kasi kapag ganun ang mangyayari, mukha lang silang guilty. Kapag hindi Tama ka, attorney. Baka naman, attorney, baka naman talagang may pinagtatakpan. Baka may gustong manalo, attorney. Sabi na Aling Merly dyan. Ngayon, eto na. Abang-abang lang kayo sa ating mga upload videos. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.